Winaswasan, binardagol ng bonggang-bongga ni Baste itong si Ngiwi Jr. habang may program sa The Hague. So kahapon mga kababayan ay uh, anniversary ng pagkakakulong ni Tatay Digong, ang nag-prepare yata ang ating mga kababayan dyan sa Netherlands ng program para kay PRRD. Meron din yata mga makakaliwang nandun but expected po yan dahil nga po ang Netherlands ay baluarte naman ni Joma Sison noong araw nung siya'y nabubuhay pa. So nagbuto na nagdaghan na si Joma Sison diha sa kuan sa Netherlands, no? Siyempre may mga galamay pa rin yan si Joma Sison dyan. Baka malay natin, nagkaanak, nagkaapo pa yung linte, di ba? Ang demonyo. O ngayon, anyway, dyan sa Netherlands po, nagkaroon ng program ang ating mga kababayan at nandun si Baste para bisitahin ng ating Tatay Digong. Ang pamilyang Duterte po ay nagsasalitan, relievo, sa pagbisita kay PRRD para hindi naman panghinaan ng loob and, di ba, walang masamang mangyari kay Tatay Digong dun sa kulungan. Maisingit ko lang at may segue ko ng mga kababayan, nalulungkot ako dahil hindi nga po nabibisita ni Madam Hanilet Avancenia si PRRD at nung nakaraang buwan ay birthday nga pala salamat, may nagpahabol ng kanilang pa-birthday sa Principe. Was it February rin ba pinanganak si Ma'am Hanilet? Hello, shout out Ma'am Hanilet Avancenia. But I think, kung hindi man, you're right. I feel like February si Ma'am Hanilet. Kung hindi man po earlier this March. I don't know, I forgot. Check ko na yung convo. Yung convo namin, ganun ba yon? Okay, basta alam ko magkasunod halos, no? Hindi nalalayo yung birthday Ma'am Hanilet sa akin. Kaya naalala ko po na parang bakit pinagbawalan na makabisita si Ma'am Hanilet kay Tatay Digong. Siya yung kinakasama ni PRRD for more than 21 years. Kasi si Kitty Duterte po, 21 years old na. So, diba, lagpas 2 dekada ng common law wife ni PRRD si Ma'am Hanilet. Ba't hindi pinapayagang makabisita? Malaking bagay rin po kasi kung marami ang pumupunta at bumibisita kay Tatay Digong para at least hindi, di ba, kumbaga mababawasan yung burden sa ibang family members. Halimbawa, kung kinakailangan talaga na si Baste dyan ay for 2 weeks lang, di kung bumibisita si Ma'am Hanilet, baka pwede siya for like 1 week lang, hindi ba? Mababawasan yung gastusin and yung, di ba, yung oras na ilalaan ni Mayor Baste, lalo siya'y mayor ng Davao City. I'm not saying na babawasan yung oras niya para kasama si PRRD, but malaking ginhawa rin sa miyembro ng pamilya Duterte na marami silang nagpapalitan ng pagbisita sa dating Pangulo. At dahil nga ganyan ang ginawa kay Tatay Digong, hindi maiwasan ni Baste na lumabas talaga ang kanyang angas at mabigwasan ng malala itong si Ngiwi Jr. dahil puro kahihiyan ang daladala sa Pilipinas. Recently, si Marcos Jr. po ay pumunta ng New York. Masyado bang mabilis ang ating paghanash, mga kababayan? Pasensya na kung walang preno ang bibig, nagmamadali ang Prince Face. Ang dami kong gusto sabihin Hoy, mag-like kayo dyan, nakapag-subscribe na. Parang hindi pa naman. Hello po, special mention sa mga subscribers. And sa mga bago rin po sa ating channel, welcome po to Princess Maui's YouTube. Alright. So where were we? Pumunta si Ngiwi sa New York, 'di ba, nag-speech patungkol sa empowerment ng kababaihan all over the world. Pero how ironic that is na si Ngiwi ay hindi naman babae, plus winawalang hiya niya ang isang babae sa Pilipinas, hindi ba? Sa katauhan ni VP Sara. Siya ang gumigipit, administrasyon niya ang nagwawalang hiya, hindi lang po sa pamilyang Duterte, lalong-lalo sa kanyang vice-presidente, na binudol naman talaga niya. Ginamit lang, hindi ba? At nung maupo na, ay ginipit-gipit na si VP Sara. So, nagsasalita ka ng women empowerment, protection sa kababaihan, di ba? Tawag doon, pag-alis sa discrimination sa mga babae, pagpoprotekta sa kababaihan, pero ang ginagawa mo sa isang babae, kademonyohan. So, tigil-tigalan mo kami sa kaipokritohan mong iwesa sa kasinungalingan mo. Gusto mo na may isa pa rin pong event sa New York na inatinan ni Ngiwi na parang dapat daw mag-unite. Di ba, mag-unite na ang buong mundo para magkaroon ng peace. Ay, poke ng ina mo ka of all the people na magsasalita about unity. Ikaw ang ikaw yung lowest of the list. Dahil wala kang kredibilidad when it comes to unity or pagkakaisa. Sabi nga po, yung unit team nga, hindi mo naprotektahan Yung unit team nyo ni VP Sara noong 2022. Di ba unit team kayo? Unit team? O ano nangyari? United pa kayo ni VP Sara?
hindi mo naman talaga magawang mapigil ang panggigigil, hindi ba mga kababayan? Ipokrito, sinungaling, tarantado, mambubudo, lahat puwede mong ibato sa yawa na ito 'no. Tapos ngayon po, umaabuso sa kapangyarihan hindi lang po si Ngiwi kundi ang mga nasa posisyon, hindi ba? So, pinapatakbo talaga ng sindikato ang Pilipinas, yun po ang nakakalungkot. But of course, mabuti na lang may isang Baste Duterte na bumibigwas, bumabangas dito kay Ngiwi at hindi nagpapakita ng pagkaduwag, pagkatakot, hindi ba? Walang preno kung bumanat si Baste. Of all the Dutertes kasi si Baste yung perfect sana, no? Perfect na pang araw-arawin mo, Mayor Baste! Meron pa namang Ibalik ang Tapang at Malasakit program, 'di ba, sa I think that's in SMNI na hino-host ni VP Sara o kung di available ang bise, kasi parang weekly program 'yan, maybe every weekend, I don't know, but 'di ba may episode 1 na nga si VP Sara. Kung hindi available si VP Sara, puwede si Baste, puwede si Kong Pulong, hindi ba, or maybe twice a week, why not, 'di ba? Para hangga't hindi tini-take down ng SMNI, hangga't merong platform. Kung nakulong si Pastor Apollo Quiboloy, tumatakbo pa rin naman ng franchise ng SMNI, push! Tama ba? Ang pinakamagandang ma-interview ng host ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, lalo't mga banateros yung nandun, mga lalaki, ay si Mayor Baste. But again, pakinggan natin ang ating, masasabi ko sanang Vice President. Pero malay nyo naman, no? One day, maging Vice President si Baste ng Pilipinas. Bakit hindi? And eventually, salamat po sa pangkuwafi, Karel. Shout out po. Malay naman natin, eventually, maging Pangulo rin ng Pilipinas si Baste. May potential. Kinakikitaan po ng potential ang pamilya, itong mga anak, mga bagong mga generation ng Duterte, no? Lalo't ginigipit yung kanilang pamilya. So, mga palaban naman tong mga to, lumalabas din naman po ang kanilang bravery or katapangan. So, pakinggan natin si Mayor Baste sa kanyang speech sa The Hague. And I was really hoping, mga kababayan, na sana hindi lang sa Pilipinas magkaroon ng people power, no? Hopefully one day ipakita rin ng mga Pilipino ang ating unity. Yan, ang totoong unity. Hindi lang sa Pilipinas, kundi lalong-lalo na sa kung saan nakakulong si Tatay Digong. Ika nga ni VP Sara, mga kababayan, hindi huhupa ang galit ng mga Pilipino dahil sa ginawa kay Pangulong Duterte. Mamaya pag-uusapan natin yan sa second discussion. Meanwhile, let's listen to Mayor Baste, mga kababayan. Dito ka kung paano, isingit ko ka, dito ay kung paano niya binalahura si Ngiwi Jr. Nakakahiya daw ang yawa. Yun na yun. Yawa, ibig sabihin demonyo. Ang yawa po, mga kababayan. Although sinisita ko lagi ni Mama dyan na wag magmumura, wag mag-curse or wag laging gumagamit ng profanity. Pero very common po sa mga kabisayaan yung word na yawa. Out of frustrations lang naman yan. Demonyo naman talaga si Ngiwi. Alagad naman talaga ng kadiliman, di ba? Okay, let's play. So, at this point, Davao, kaya di siya nakakalimutan talaga ng mga taga Davao. Yan. Kasi despite of the adversity that he faced during the time when he was mayor, lahat ng mga mahirap, mga polisiya, mga batas na mahirap i-implement kasi nga may mga Pilipino may nakasanayan na hindi masyado stricto sa when it comes to laws, ganun. Yun talagang inano niya na whether saan siya ilagay ng mga tao, ayaw ng tao sa kanya o gusto ng tao sa kanya, basta ito yung kailangan nating gawin para umangat yung mga buhay ng tao. Hindi lang yung the chosen few who are privileged enough na nandyan ka sa taas, lahat ng Dabawin yun ng panahon na yun. So alam namin na pagdating niya sa national level, maraming makakalaban talaga yung tao, yung tatay ko. Kasi yung traditional na yung Pilipinas, alam niyo na yan nakikita niyo yan, yung mga oligarko, yung mga dinastiya, na sila rin yung mga the same oligarchs are the same dynasties in the, like most provinces. Kaya yung mga congressman na yan, gustong-gusto nila si Marcos because they are conservatives. Gusto nila yung status quo na maintain nila na nandyan lang sila lagi sa posisyon nila. Kasi they have better control of their constituents pagka centralized masyado yung governance.
So kaya gustong-gusto nila si Marcos maliban sa pera na so Nananakaw. mga malita nila. Yun, mali. So yun, alam namin kasi hindi ito traditional na politician yung naging presidente nyo rin noong 2016. So kaya nangyari yan lahat hanggat sa, ewan ko, hindi siguro nila alam kung ano na yung gagawin nila. Tingin siguro nila pag pinasok nila yung tao dito, matatapos na yung istorya. Wala nang pag-usapan kasi talo na. Napuno na si PRD. Sa ano kasi, sa in human history, kung titingnan nyo, hindi lahat ng mga tao na, mga leader ng isang, o may followers, may nagtiwala na pinaslang, nilagay sa sabay prisuhan sa kuwan. Kulungan, system na eh. Hindi lahat ng yung pinapasok sa kulungan, nawawala lang. Mas lalong lumalakas yung mga iniwan niya, mga sinabi at nagawa niya nung. So, I think it's grave miscalculation on itong si Bangag nga gisipon na po doon sa UN. Sa UN pag ang putang ina pakauwaw nyawa. No. Pero at least nagdala siya ng panyo. Alam niya puta mo tulog gini ko si puno niya. Imagine kung hindi nagdala ng panyo, di ba? Kasi ako ang sunod ani kay hastang tugnawa Sabi ni Baste, baka sipunin din daw siya dahil napakalamig nga dyan. Baste, nasa outdoor kayo, malamig talaga dyan. Si Ngiwi Jr., for sure, kung malamig man sa New York ng mga nakaraang araw, ay nasa loob naman ng UN venue, no? Nung merong program for women. Parang nag-iisa lang siya doon na world leader, mga kababayan. Hindi naman mga presidente ang umattend doon, kundi mga kababaihan eh. Dapat si Butod na lang yung nagsalita doon, di ba? For women empowerment, kaso mo itong iwi, kumakati ang paa siguro, and maybe nga baka magpapa-second opinion kung ano man ang iniinda niya sa katawan, no? Tapos gustong-gusto niyang pumorma ng ng fedora hat. Fedora hat. Whatever. Gusto niyang pumorma ng malalupin, hindi ba? O nakakahiya daw. Nakakahiya raw si Ngiwi. Kasi mga kababayan, kung hindi man naka-highlight, yung drip ng sipon ni Ngiwi doon sa New York was actually probably a sign of pulburon. Okay, nati-trigger kung ano man ang mga mucous membranes doon. Therefore, ayan, dumami ang sipon. So, pwedeng cost yun ng kanyang bisyo ng pagpupulburon. At sabi nga po ng kababayan natin in New York, mga ate at kuya, ay may mga kumausap sa kanilang ibang lahi habang sila ay nagrarally doon sa labas ng hotel ni Ngiwi. At sinabi sa kanilang, or maybe doon sa UN venue kasi parang nag-ocular inspection yung mga OFWs doon. Sabi nung kababayan natin yung OFW, di ba nasa vlog naman natin nung nakaraan na alam daw ng ibang lahi ang patungkol kay Ngiwi at ang paggamit niya ng pulburon. Hindi lang nakakahiya bilang pangulong inutil. Nakakahiya all over the world, hindi lang dahil sa tumulo ang sipon, kundi mukhang aware ang buong mundo kung anong klaseng pangulo meron tayo. So hindi natin maipagmalaki ang lahi natin sa ngayon dahil sa kanya. Kasi siya nga yung kumakatawan sa atin every time na may mga pagkikita ng mga world leaders, hindi ba? Tapos ganito, binabarubal ka ni Baste, palag, Ngiwi! Ano kayang sasabihin ni Marcos Jr. dito sa mga banat ni Baste sa kanya? May word pa nga na-shoot ng ina ako narinig kanina. Makinig pa nga tayo ng konti pa. Pero I think akala nila. Tingnan niyo yung Iran ngayon, pinatay nila yung Ayatollah Khamenei. Yeah. Lalong nag-unify yung mga Iranians against foreign invasion and foreign intervention. Totoo yan. So I think it could be the same, similar. Huwag naman sana. Kaya
Hindi, wala din naman talaga tayo dito kung walang nagawa na tama yung tao na nandyan na nilagay nila sa Totoo. ICC. O, sa detention unit ng ICC. Totoo. So, may election naman tayo. Well, And that's I think, sa ngayon, dun tayo papunta sa election. So, gamitin nyo lang talaga yung your power to vote. That's yun yung gamitin nyo, kailangan nyo na gamitin para pumili, tapos yung direction talaga ng bansa natin nasa mga kamay nyo yan. so that's the right to suffrage, mga kababayan. Ginaguarantee kasi yan ng Constitution karapatan natin sa pagboto at pagpili ng mga leaders. Ang problema, alam natin na pwedeng doktorin ang election sa 2028. Ginawa na nila ng 2022 at up to now, walang nangyayari sa mga petition o reklamo ng mga dinayang mga kandidato, di ba? I think Duterte was, di ba? Tawag doon, were victims of rigged elections nung nakaraang taon. So, paano yan? Tuwing may election, lagi na lang may magrereklamo, nauubusan ng pera, mag-aabang na lang ng susunod na halalan ulit, saka tatakbo ulit. Wala akong masyadong narinig na cases na isinampa sa COMELEC na nabigyan ng justice ang di umano'y nadaya. Antay na lang tayo ng antay ng susunod na halalan. Well, sa tingin ko, hindi naman papalagan ni Ngiwi Jr. itong mga sinabi ni Basti. Si Auntie Claire lang naman siguro ang magnangangaknak. Si Auntie Claire ang defender Kuha rin naman ni Auntie Claire ang gigil natin na nakaka-retaliate din naman si Auntie Claire sa mga banat ng mga di ba, with the likes of VP Sara and critics of Ngiwi, no? Ipinauubaya ni Ngiwi ang talagang galing na galing siguro sila kay Auntie Claire kung paano bumardagol si Auntie Claire, di ba? What can we expect from Ngiwi Jr.? Dapat labanan ito ng parehong anak ng mga dating Pangulo. Ngiwi being the son of the former Marcos and Baste, no? The son of former President Duterte. Wag na wag sila magkakamali na mag-succeed, mga kababayan, or panggigilan ng husto. At sana nga po itagilid ngayon ang impeachment cases laban kay VP Sara. Dahil meron pa tayong dalawang Duterte na options kung hindi man si VP Sara, hindi ba? Of course, nandiyan si Kong Pulong and si Baste. Pero alam mo, Mayor Baste, sana makarating to sa iyo Si Kong Pulong parang hindi nila masyadong pinaghahandaan Parang may hawak silang alas laban kay Kong Pulong. I don't know kung ano yung mga panlaban nila kay Kong Pulong, no? But yun nga po, mukhang totoo yung Operation Romanov, uubusin talaga ang mga Duterte kung hindi man sa mundong ito sa Philippine politics. Pipilayan, hindi sila papayag na may Duterteng makakabalik. At hindi rin papayagan niya ng mga kingmakers, mga kababayan ng Pilipinas and maybe ng foreign powers na babalik ulit ang isang Duterte. Pero itong si Baste, tinatrabaho na to ngayon pa lang, maybe nung mga nakaraang buwan pa nga. Or maybe nung mga nakaraang taon, tinatrabaho na si Baste. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, nung last year, ang daming mga Team Alpotera na umaaligid at pabalik-balik sa Davao? What for? Si Tatay Digong nasa The Hague, si VP Sara nasa Maynila, si Kong Pulong ganun din kasi nga representative ng Davao City. Bakit pabalik-balik in Davao ang mga alagad ni Mangga? And nung 2024 pa lang, may mga tao si Mangga na nagbibitiw na ng salita na, ay gusto ko talaga dito sa Davao City, dito na ako titira, dito na ako bibili ng kondo. And may nagchuchu pa sa amin, Mayor Baste, na may isa kang kapitbahay ngayon na tinitiktikan ka. May bumili ng property dyan sa kung saan ka nakatira. Okay? Malapit sa bahay mo, tinitirhan ng isang ahas. Ng isang naniniktik sa'yo, baka mamaya tinitelescope ka na niyan kung anong nangyayari sa loob ng bahay mo or kinakaibigan ka na. Ang daming umaaligid kay Baste. Pansin nyo, kinukuskus na nila ang mga papaya nila kay Baste. Kahit pa paano, may girlfriend naman yung tao, may kinakasama yan, yung sino ba yun? I forgot her name. Si Kate, yung tattoo artist, siguro siya yung nagtatato kay Baste. Kahit na may girlfriend na, tamo gamit na gamit ng Team Alpotera si Baste, laging, right, pa-picture, invite sa occasions, ginagamit, iniikutan nila si Baste.
Mayor Basti, huwag mong kalilimutan si VP Sara mahirap ikutan ng mga salumi, ng mga babaeng ahas, kung anong klaseng mga ahas man yung mga yan, na katulad ng ginawa nila sa tatay mo. Alam mong ang nagpapabagsak sa mga lalaki sa kasaysayan ay kababaihan. Take for instance, Delilah of Samson, Cleopatra of Mark Antony, and Julius Caesar, and whoever those are. 'Di ba? Babae ang susi para bumagsak. Ang kahinaan ng lalaki ay kababaihan. At walang pwedeng kumuskos ng papaya nila kay VP Sara. Okay? Sa impeachment nila gigipitin at bababagsakin ang Vice President. Ngayon, sa'yo naman Basti, mag-ingal ka sa umaaligid sa'yo, lalo na yun sa mga babaeng yan, na nagkukuskus ng papaya nila sa'yo. Hoy, di ba iniluluwa nila yung cleavage nila sa'yo. Iniikutan ka na ng mga alagad ni Mangga, Basti. At ng alagad ng babaeng ahas. May mga panibago siyang alagang mga double agents, alpoteras, mag-ingat ka. Lalo ikaw ang pinakamaangas ngayon, si VP Sara, kahit paano kasi mga kababayan, sa tingin ko, yung mga banat ni VP Sara, medyo subtle pa eh. Kasi Vice President nga siya eh, ang pangit tingnan. Parang, di ba, parang ano dahil, kawalan ng delikadesa na Vice President ka, banat ka ng banat. Katulad ng ginawa ni Lenny noon, kay Tatay Digong, di ba parang parang unethical, parang awkward, na parang, kaya ka bumabanat kasi gustong-gustong umaagaw ang pwesto. Whereas kung si Basti ang bumabarubal kay Ngiwi, di ba? Maganda ang reception ng mga tao. Walang preno si Basti. Kung sasabihin ka niyang yawa ka talaga, dugyot ka. Basti, sipon pa lang yan. Alam mo ba na sumusubo yan, di umano, ng batuta. Mag-ingat ka Basti, ang gwapo mo pa naman. Baka tutulog-tulog ka dyan, bigla kang ibabawan. Ay! Ginoko! Baka biglang upuan ni Ngiwi yung kandungan mo. Ikaw rin, ha? Ay! Willing bumayad pa naman ng milyones. Tama ba mga kababayan? Willing bumayad si Ngiwi ng milyones, makatikim lang ng batuta. Ay, tisoy pa naman tong isa. Patulan ba ni Mayor Basti si Ngiwi? Or dapat silang mag-boxing? Pa-comment po sa comment section at panoorin na iba pa nating mga videos.